City Hall. Sobrang traffic pa naman dito. So yun, bakit nga ba nasa City Hall ako? Kasi iniwan ko yung motor ko kaninang umaga dito eh. May pinuntahan kasi kaming site sa Pampaginaldo. Post ko yung mga videos mamaya, pero unti lang yan eh. So dapat ang mangyayari kasi whole day kami sa Pampaginaldo. Ang problema is parang hindi nagkaayos sa oras. So yun, parang kaysa mamaya ay kaysa sa City Hall ulit kami, napa-duty ako sa GP4. Parang bumalik na lang kami kasi ang aga pa eh nung natapos yung parang usapan eh. So bumalik ako sa Greater Project 4. Ayun, doon ako nag-duty hanggang 4. Tapos nag-commute ako pa City Hall. Tapos ewan ko, yung sinakyan ko is tricycle saka jeep. Yung tricycle nakasakay-sakay pa naman ako, pero yung jeep talagang matumal na. Parang ngayon na lang ulit ako nakasakay ng jeep after 6 months. Tapos yung dinadana pala ng jeep, yun yung alam kong daan. Kasi pag nagmamotor ako, yung dinadaanan ko pag punta ako City Hall eh, tapos naka motor ako, iba yung dinadaanan ko. Pero yun kanina, yung tinuro sa amin, yun yung talagang alam kong way dati ba. Parang naiba lang kasi nga nagmomotor na, hindi na yun yung dinadaanan ko. So ganun pa rin pala yung jeep, sikip pa rin. Tapos yung driver nag-iossi pa. Grabe, pinunta. Ano ba yung mga memorable na nangyari sa akin sa jeep? Siguro yung pinaka-memorable sa akin nangyari is yung yung nandun kami sa SM Fairview. So nagabang ako ng jeep. Tapos etong isang jeep, walang pasahero, sumakay ako. Tapos may mga sumakay na, siguro mga 10 na kami. Eh yung jeep parang ayaw pa, naghintay pa mga 5 minutes. Eh di syempre yung mga nakasakay nawala ng gana, umalis. Lumipat kami dun sa katabing jeep. Pagkalipat namin dun sa katabing jeep, nangyari, dinaanan niya yung jeep na una ko sinasakyan. Tapos binato niya ng mga bike ko. Sabi niya, kanina pa nakaharang dyan, hindi ka umalis, di sana may 10 pasahero. Parang gano'n, parang inaano niya kasi ayaw pa umalis nga. Parang ang tagal dun, masyadong buwakaw sa pasahero. So after nun, ang nangyari, di paikot na kami sa Fairview. Basta may may left turn doon. Pagka left turn, sinundan kami nung jeep na una kong sinakyan. Tapos galit na galit, mag-asawa, puta, talagang naalala ko, yung babae, yung asawa, nagwawasiwas ng pamalo. Tapos yung lalaki, mura na mura, sabi, tangina mo, buwaba ka dyan, gano'n. Parang gano'n yung niya, yung dating niya. So
Ako, dahil nasa harapan ako, hindi naman nasa harapan, parang nasa likod ng driver. Ayan, yan. Nakita ko yung reaction ng driver, parang gigil na gigil din. Tapos parang bubunot na ng pamalo. May tubo siya eh. Nakita ko, hinawakan niya na eh. Lalabasin niya sana yung mag-asawa kasi nilapitan na siya sa jeep. Tapos yan nga, dinuduro siya nung pamalo. Natawa ako dun, basta yung mag-asawa. Yung babae mo, kamukha nun sa nauso dati si lateral face. Basta ganun yung mukha niya habang galit, habang sumisigaw. So yun na nga, going back, di nagagalit na yung parang nagtitimpi na yung driver ng jeep. Yung sinasakyan namin, nagtitimpi na, sabi tapos yung mga nakasakay, kasi yung time na yun, marami yung babae, tapos mga nanay. Sabi, huwag mo nang patulan, huwag mo nang babain, mag-sorry ka na lang. Ayun, nag-sorry yung driver namin. Pero kung siguro kung wala kaming driver kung wala yung mga pasahero niya, baka binaba niya talaga kasi nag-gigigil siya. Talaga nakita ko, namumula na yung mukha eh. Ayun, so buti na lang is napigilan. Doon nangyayari talaga. Ayun lang yung pinaka kong experience sa jeep. Bukod doon, siguro wala na, kasi hindi naman ako na-hold up sa jeep. Wala mong na-snatch yan, hindi naman ako na-snatch yan. Parang yun lang talaga yung pinaka, hindi pala, meron time nung nung bata ko, parang nung time na yun yung jeep from Bulacan to SM Purview, 3 lang. So isipin nyo na lang kung magkano yun, kung kailan yun, siguro mga 1998, 1999, nung 3 pa yung pamasahe, ganun pa kamura. So yun na nga, nung dumaan na kami sa Sampaguita, meron doon naghahabulan talaga. Nakita ko naghahabulan ng saksak, nag-uundayan na nga eh. Tapos ang lupit pa nun, bukod sa nag-uundayan sila, binabato nila yung mga bato. Tapos munti ka na jeep namin, talagang yung mga kasama namin matatanda, pinayuko kami, sila rin. Sabi ko, ayaw, bilis. Parang ganun yung Tapos sumiyak na ibang mga bata. Eh ako, pa ako noon, parang feeling ko, hindi naman ako yung madadamay. Tinignan ko, kaya nakitang-kita ko yung nangyari. Tapos ayun niya, ang lupit. Kita ko naghahabulan talaga, legit. Siguro, yun na talaga. Yun lang yung na-experience ko na pinakamalawit. Bukod dun sa mga sobrang tagal nila na yung tagal nila magpagas, tapos ka na, yung parang mga psychic yata yung mga nasa jeep, kasi pag alam nilang malilate ka, papagas bigla yan. Tapos meron pa pala one time, yun pala hindi ko makalimutan din. Nakailang na ba ako, parang pang ilang ko na, kwento ko na to na last na. Pero ito, naalala ko, sumakay din ako na jeep. Hindi naman siya ganun ka katulad ng mga kanina. Ang naalala ko lang doon, diba sumakay ako, tapos parang may nararamdaman na talaga ako sa chat ko. So yung may nararamdaman na ako pagdating ng SM Purview, kasi paikot na yung na yun eh, yung jeep regalado na. Nung bandang SM Purview na,
Talagang sakit na ng tiyan ko. Putik na jeep ko. Tinanong pa ako, nagmamadali daw ako. Sabi ko, anong nagmamadali na ako? Ano yung ginawa ng jeep? Tumigil sa gas station. And noong time na yun, may exam ako. Parang turn between na ako kung mag-exam ako o uuwi, tatay. Eh dahil na yung jeep nagpagas pa doon sa sa SM Fairview, kaya na bumaba na ako, tapos sumakay na ulit ako. Tatawid ka, tumawid ka na. So yun, gawin ba? Kala ko kasi magli-left turn eh. Kaya pinapauna ko na eh. Hindi pala. So going back sa story natin, yun nga, bumaba na ako ng jeep kasi putik yan. Parang sabi ko, ano bang mas pipiliin ko, matai ako o hindi ako makapag-exam? Siyempre mas unahin ko yung hindi ako makapag-exam kasi alam ko naman papasa ako sa subject na yun. So yun na nga, bumaba ako to, sumikot ako ng jeep. Sumakay ako ng jeep pabalik. Ang lupit pa nun, puta, ganun din nangyari yung jeep. Tinanong ulit ako kung nagmamadali ako. Sabi ko, nagmamadali ako kuya. Parang yung lang, sakto lang, hindi mo pa halatang natatai ka na. Tapos yung jeep nagpagas pa. Ang malupit pa noon, di ba nakapila na siya doon sa gas station. Hindi ko alam kung ano nangyari doon, pero biglang nagsabi yung gas boy na parang wala ng gas or nasira yung parang gas pump. So yun, so parang ganun. Tapos lumipat kami dun sa pangalawang gas station. Doon lang kami makapagpagas. Ang lupit talaga, tayo ako. Pagka ko talaga nun eh, pagka baba ko ng jeep, nag-special ka agad ako sa tricycle ko. Noong time na yun, ang mahal ng special, parang sa bagay, di naman nagbago yung presyo ng special sa amin. 24 pa rin hanggang ngayon, mahal pa rin. Ayun, pero nung time na yung kasi syempre 25 na, so may rides na eh. Tapos gagastos ako ng 24 para sa sa special. So para sa akin, no way. Pero tayo na ako eh. So ayun, pagkababa ko ng jeep, pagkababa ko ng tricycle, dumiretso agad ako pauwi. Tapos sabi pa, nakasalubong pa yung tropa ko eh. Kasi dati nung time na yun, may parang pool sa amin sa tabi ng bahay, may poolan. Yung yung parang mga hockey siya, pero sa billiards. Parang hockey, siya, ganun. Basta parang billiards siya na hockey. Bumalik ka agad. Sabi ko na lang, hindi nag-attendance lang ako sa school. Kaya na exam namin. Tapos ayun, sabi ko, pasok na ako. Nasok na ako, parang ganun yata yung dinailan. So pagpasok ko buta, talagang bubad talaga agad ng short. Pati ng ng pantalon. Tapos bulwak talaga yung tunog yung lupit mo, parang kaya marentang butyong yan, ganyan yung tunog ng tugtog. Hanggang ngayon pag naalala ko, natatawa pa rin ako, i-visit kasi yan eh. So yun, parang talagang
meant to being umabot pa rin ako kahit ang daming aberya. Buti na lang hindi ko ni-risk yung pag-take ng exam para doon sa pag-uwi ko, kasi grabe talaga yung nun. Nakakaya talaga yung feeling ko kung dumiretso ako ng school noon, kaya nabulwak din ako doon. So yun lang siguro ang mga pinaka-embarrassing at hindi ko makakalimutan experience sa jeep ko, ay sa pagsakay ko ng jeep. Siguro kung nagustuhan mo to, mag-like and subscribe ka na sa ating page. So, follow mo na rin yung yung channel ko sa YouTube. Tapos lahat yun taxipirata.tv. So hanggang dito na lang guys.